Okay. Game. Ang umagang ito sa araw na ito ay February 5, 2024. Ako po, meron na naman sa inyong bagong isasalaysay para maintindihan natin lahat ang pakaliwa at pakanan. Sa kadahilanan po, kung may pasimula ay may wakas ang buhay. Sa ngayon po, ang aking tatalakayin dito po sa karamdaman na tungkol sa sakit sa bato. Ang sakit sa bato po merong tunay na gagampanan sa pagdadialysis. Pero ngayon ko po sasabihin ng buhay ng tao, kapag po talagang magwawakas na ang buhay at bibigyan na ng sukdulan hangganan ng Panginoon, ang dugo ang pinaka-importante. Sa kadahilanan, hindi ma-dialysis ang tao kung kulang sa dugo. Ibabalita ko rin sa inyo na hindi ma-operahan ng isang mata kung kulang sa dugo. Para ito na barko, kapag kulang sa langis, hindi makakaandar ang barko. Kaya lagi po nating pag-iingatan. Magdarasal po tayo sa lahat ng bagay. Kasi ang ating buhay ay hiram. Hindi natin alam kung kailan tayo dadapitin magwawakas. Sa kapanahunan ngayon, lagi natin iisipin ang dulo ng buhay, ang magiging karamdaman, ang magiging buhay. Pero ang diwa po ng aking sasabihin tungkol sa dulo at wakas ng buhay. Na talagang pag dumating na po ang ating wakas ng buhay, hindi na po natin maaatrasan. Dahil ang lahat po ng namamatay nagkakaroon ng sangkalan, sukdulang dahilan. Bago kunin ng isang tao, may bagay na magaganap. Kaya ang pananawagan kong ito, sa makasaysayan, diwa at hiwaga ng Diyos, na lagi tayong sumakay niya. At kung ano ang nararapat nating gawin, lagi nating gagawin. At sasabihin ko sa inyo, kahit na anong ingat ninyo, pag ang sinyalis niyo doon na lang, mauuktaba lang ng kapraso, pero doon din ang baksak niyo. Ipaghalimbawa mo, maririnig niyo po sa akin ang salita. Ito po palang buhay ng tao ay makasaysayan. Kaya ko po ibabalita ito sa kasaysayan ng mga ina. Kung halimbawa mo, ikaw ay naglihi sa kasoy, naglihi ka sa manok, naglihi ka sa avocado, naglihi ka sa alimango, iyan po pala may kanya-kanya sintomas. Lalo-lalo na po yung mga kuntil-kuntil, yung mga tengang nakukuping, yung mga matang nakikirat. Ako na po ang magsasabi sa inyo na kasama pala yan sa buhay at dugo ng inyong katawan. Na kapag iyan halimbawa mo yung kuntil din inoperahan mo, yung pala po kasama sa ugat. Halimbawa may mga bagay na isinilang pa lang kayo, meron na kayong luslos. Kaya nananawagan ako sa kabuong kapuluan. Ang luslos maraming bagay. Hindi ang lahat ng luslos naooperahan. Meron luslos na inborn. May luslos naman talagang luslos na talagang isaw na bomba na kailangan iyan isarado, putulin, bawasan at tahiin. Ang pagdalaw ko sa inyo sa umagang ito ay makasaysayan at talaga na lang lahat ng aking nai-encounter binabalita ko sa mamamayang Pilipino. Dahil marami dyan na mga may edad, kahit anong talino nyo, iba-iba po kasi tayo ng bigay ng Diyos na katalinuhan. Walang iniwan na, iba po ang nagsipag-aral, iba naman po ang kabihasnan at bigay at kaloob ng Panginoon. Kaya kung ako man sa araw na ito ay nagbalita sa inyo, lagi nating aayusin ang lahat. Hindi lang po ang ating mga bahay, hindi lang po ang ating kayamanan. Mula puno hanggang dulo, lahat po record na yan aayusin natin. Kaya para rin bahay, bago kayo umalis, titignan nyo muna ang kuryente kung nakasaksak. Tignan nyo baka may plancha.
Isarado niyo yung pinto, isusin niyo at baka kayo mapuslitan ng manakawan. Sa aking paliwanag, dinuklay-duklay ko na po ang mga bagay-bagay na tunay at karapat-dapat. Kaya kung sakali man, lagi nating paghahandaan kung paano tayo magwawakas ang buhay. Hindi yung yumaman kayo, libingan wala kayong maipundar. Kung saan nyo dinalatilas pag ang kaperahan, noong kayo kumikita. Kaya ngayon, ang pag-aaralan nyo, kung paano nyo sisikapin at sisinupin ang inyong hanap buhay pera. Weather lang ang dating ng kabuhayan. Weather din lang ang lakas. Kung may paglakas, ay may paghina. Kung may liwanag, ay may dilim. Walang iniwan ang mata natin. Kaya yung mga nagsisipag cellphone dyan, hanggang gabi, grabe, nauubos ang lente ng mata. Kaya ang aking pagdalaw ay isang mahiwagang pagpapaliwanag na dapat maintindihan ng mga tao, lalo-lalo na kayo may mga karamdaman, isasanggunin nyo ito. Pero kahit nyo isinangguni, gagamitin pa rin nyo ang utak ng marami. Dahil hindi yung biglang bulusok ng isip nyo, tama. Hindi. Meron dapat operahan, meron naman dapat na hindi operahan. Ang aking isinigaw sa umagang ito, lalong mga inang nagsipaglihi ko saan. Naglihi sa alimango, naglihi sa alimasag, naglihi sa palaka, naglihi sa manok, naglihi sa ano ba yun? Sa pipe. Kaya yan ang masasabi ko sa iyo. At tinatawagan ko rin dito ang lahat ng mga nagkaroon ng anak na talagang hindi ko naman sinabing yung mga hindi nakapagsasalita. Ibabalita ako sa inyo, ganito pala yun. Merong hindi nakapagsasalita na encounter ko, wala palang ngala-ngala. Walang tilaok-tilaukan. Kaya kung kayo man magpapatingin sa matataas na ospital, pag-aaralan nyo mabuti, aalalahanin nyo kung saan kayo naglihi. Kasama pala yon mga minamahal kong mga kababaihan, lalaki man o babae. At kay ganda ng ating pinag-usapan sa umagang ito na talagang ako'y dumalaw lamang sa inyo at wala akong maipaksa. Ang paksakang ito ay tungkol lalo-lalo na sa mga karamdaman ng mga lalaki man o babae. Huwag kayong manghihina sa pag-inom ng langis. Yung mga malalaki ang tiyan dyan na hindi madumi, eto lang langis. Kung sakaling malayo ang lugar ko at nasa ibang bansa kayo, umorder kayo ng niyog at uminom kayo ng hanggang 8 o hanggang 10 beses. Ang unang pag-inom ng langis na ito hanggang 3 sunod-sunod, umagang-umaga, walang laman ng tiyan. 5, 6, 4. Maraming malulunasan, luluwag. Yung digay, yung hangin, makukuha. Pagkatapos, umulit kayo, kung dating uminom kayo ng 5, 6, bawasan nyo, 3, hindi makakasama. Ngayon, ang dalaw ko sa inyo, ito pala, alagang katawan para hindi nawawala ang sa tuhod ninyo, na hindi natutuyo ang langis ng katawan nyo para tayong makinang Singer, yung pong 50-30. Kaya isang maliwanag na pagpapala ng Diyos ang sumaatin. Pero ako po, babasa sa araw na ito ko ng hulog. Una po sa lahat, ako po ay magbibigay galang sa ating mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag, na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, Ama. Amang kataas-taasan. Ako po ay nagsasangguni tungkol sa aking mga ginagawa araw-araw dito hanggang sa labi at dulo ng aking buhay. Sa kadahilan po ako'y nasa dulo na. At babasahin ko na lang po ang pagpapala ng Diyos. Isang umaga kayo ay narito at kayo sa akin ay nagdasal. Ang sagot ko, aking mga anak, kayo'y aking lahat ay binabasbasan. Kaya kung kayo ay gagawa ng diretsong matuwid at maayos na kasaysayan ng buhay, maganda ang mararating ninyo. Ako'y makakapiling nyo sa lugar. Sa kadahilanan kung kayo ay sadyang nagpasimula ng buhay, sa wakas ay ako rin ang inyong makakasama at ituturo ko kayo kung saan kayo pupwesto. Ganon ang buhay na nabubuhay sa mundo, pagpapala ng Diyos. Nilikha kayo sa lugar ng pagsilang sa ibabaw ng mundo. Kaya kung sakali man ang aking sinabi sa inyo sa araw ng umagang ito,
na ibinalita ko sa inyo, magpakaayos naman sana kayo. Gawin nyo ang maayos. Huwag kayong makapagbigay pagkasakasala sa kapwa ninyo para maging karapat-dapat kayo sa lahat ng bagay. Kaya sa umagang ito, kahit po maiksi ang aking nabanggit, nabigay ng ating Panginoon, tumatayo po ako ngayon sa araw na ito, bumabati po ako sa mga lahat ng tao magpapagamot dito, na kung kayo dadayo, dalhin nyo ng lahat, kung kayo nasa malayong lugar, napupunta kayo dito sa aking lugar, magbaon kayo ng inyong gagamitin, lahat ng bagay, lalo-lalo na sa aking mga gamit, mga ganito, kung kayo makaka-order, ayan, lalo-lalo sa mga prostate, hindi po pwede na tayo ay magbaka sakali. Kaya, maliwanag na umaga, matagumpay ng buhay. Bumabati po ako sa buong Kapulaan. Marami po salamat at tayo binibigyan ng buhay. Bye-bye po.